Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ibinunyag ni Harry na magkapatid silang dalawa ni Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Kinausap ni Lynette si RJ na samahan siya ni RJ sa kondo ni Zoe. Nagplano kasi si Lynette na puntahan si Zoe sa kondo nito nang sa ganon ay makapag-usap silang dalawa tungkol sa nangyari sa kanila. Sinisi kasi ni Lynette ang sarili niya kung bakit kumalat at nasabi ni RJ na hindi niya tunay na anak si Zoe. Kaya kailangan niya raw humingi ng sorry kay Zoe. Sinabi ni RJ na walang kasalanan si Lynette. Ganun raw siguro talaga dahil panahon na siguro na malaman ang buong katotohanan. Pag-doorbell nila sa kondo ni Zoe, hindi agad sila napagbuksan ng pinto ni Zoe. Hinahanap pa kasi ng pwesto ni Zoe kung saan niya po pwedeng pataguin itong si Doc Carlos. Hindi pwede na makita nila RJ si Doc Carlos. Malamang raw ay paghihinalaan si Zoe ng mga ito. Kaya dali-dali niyang pinagtabuyan si Doc Carlos sa biranda ng kondo niya. Binalaan niya si Doc Carlos na wag siyang lalabas hanggat hindi pa nakakaalis sila RJ. Pagbukas ng pintuan, nagtaka agad sila RJ kung bakit napakatagal bago buksan ni Zoe ang pintuan. May bisita raw ba itong si Zoe? Agad namang nagsabi si Zoe na wala siyang bisita. Lumingon-lingon si RJ. Napansin ni RJ ang sombrero sa lamesa ni Zoe, pati na rin ang alak. Nangangatal na sa takot si Zoe. Hindi na alam ni Zoe kung ano ang isasagot niya kay RJ. Sasagot na sana si Zoe nang biglang may tumunog sa biranda. Sa biranda kung saan nandoon si Carlos. Natamaan ni Carlos ang pinto ng biranda. Kaya agad-agad na lumapit ang tagabantay nitong si RJ at siya na raw ang bahalang magtingin kung anong meron dito sa biranda. Naglabas ng baril ang escort nitong si RJ. Lumapit ito sa harap ng biranda. Kabadong-kabado si Zoe. Sinubukang pigilan ni Zoe ang lalaki, pero pinipigilan siya nitong si RJ. Nagpalusot si Zoe na baka lumakas lang ang hangin, kaya may bigla ang tumunog sa biranda niya. Pero dire-diretso pa rin sa paglapit ang bodyguard ni RJ. Naiiyak na si Zoe. Hindi na alam ni Zoe kung ano ang gagawin niya. Sinabi ni Zoe na wag na lang pansinin kung ano man ang narinig nila dahil lagi lang naman raw ganun sa biranda niya. Gawa ng malakas ang hangin. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Harry si Annalyn. Napag-alaman ni Harry na kinidnap ni Doc Carlos si Annalyn. Kinamusta ni Harry si Annalyn matapos itong makidnap ng daddy niyang si Carlos. Alam na rin nga ni Harry kung ano ang totoong pagkatao nitong si Zoe, na si Annalyn lang pala ang totoong anak ni Doc RJ. Naramdaman ni Harry na nasaktan raw si Zoe ng lubos, kaya balak sana ni Harry na puntahan si Zoe. Nag-offer si Annalyn na sasamahan niya si Harry sa kondo ni Zoe, kaya natuwa naman si Harry. Nagpaalam muna si Annalyn kay Giselle na pupuntahan muna nila ni Harry si Zoe sa kondo nito. Nagsabi nga si Giselle na mag-ingat kay Zoe. Wag na wag daw ibigay ni Annalyn kay Zoe ang buong tiwala niya dahil hindi alam nila kung ano ang tumatakbo sa utak nitong si Zoe. Nagtaka si Annalyn kung bakit naman daw sinabi ni Giselle na matagal nang alam ni Zoe na hindi siya tunay na anak ni RJ. Kaya malamang ay niloloko lang sila ni Zoe at pinapasakay para hindi nila paghinalaan si Zoe. Kinagulat ni Annalyn ang sinabi ni Giselle. Hindi tuloy alam ni Annalyn kung ano ang gagawin niya. Basta sinabi ni Giselle kay Annalyn na mag-iingat siya. Lalo at pupunta raw si Giselle sa Cebu at wala silang makakasama ng tatay niyang si RJ. Umalis na si Harry at si Annalyn.
Naiisip pa rin ni Annalyn ang sinabi ng tita niyang si Giselle sa kanya. Nang makarating sa kondo si Harry at Annalyn, pumirma muna sila sa logbook sa receptionist bilang guest nitong si Zoe. Habang pumipirma si Annalyn, ay may narinig siyang nag-uusap na dalawang receptionist. Tinitignan ang list ng mga guest sa kondo. Nabasa nila ang pangalan na Jerry Romualdo. Kanina pa raw kasi hindi nag-out yung Jerry. Nang marinig ni Annalyn ang pangalan ni Jerry, nagtaka siya kung bakit nasa list pa rin si Doc Jerry. Pinatay na nga iyon ni Doc Carlos. Nagtanong si Harry kung bakit. Kilala ba daw ni Annalyn ang pangalan na binanggit ng mga receptionist. Dito sinabi ni Annalyn na si Doc Jerry ang doktor dati sa Apex at pinatay na siya ni Doc Carlos. Nagimbal si Harry sa revelasyon. Nagtanong si Annalyn sa receptionist kung sino ang gumamit ng pangalan nitong si Doc Jerry. Wala na raw ang tao na yon dahil pinatay na siya ni Doc Carlos. Tinanong ni Annalyn kung saan naka-check-in ang pangalan ni Doc Jerry. Tinuro ng receptionist sa mismong condo unit nitong si Zoe. Kaya nagimbal itong si Annalyn. Naiisip ni Annalyn na baka ginagamit ni Doc Carlos ang pangalan nitong si Doc Jerry. At nasa panganib ngayon ang buhay ng peking kapatid niyang si Zoe. Agad-agad na inaya ni Annalyn si Harry para puntahan ang condo unit nitong si Zoe dahil masama ang kutob ni Annalyn. Palagay nga ni Annalyn ay nasa peligro ang buhay nitong si Zoe dahil may gumagamit ng pangalan ni Doc Jerry. Pagdating ni Annalyn at Harry, nakita nila si Lynette at si RJ. Sa kondo nga nitong si Zoe, nahinto ang bodyguard ni RJ sa pagsilip sa biranda. Nagtaka si RJ kung ano ang ginagawa nila Annalyn sa kondo ni Zoe. Kwento ni Annalyn ang narinig nila sa baba na may gumagamit ng pangalan ni Doc Jerry at nakaguest ito sa mismong unit nitong si Zoe. Nanlaki ang mata ni Zoe. Malamang ay si Doc Carlos ang gumamit ng pangalan ni Doc Jerry para lang makapasok siya sa loob ng unit nitong si Zoe. Kaya naman kinabahan silang lahat. Napansin din ni Harry ang sombrero sa lamesa ni Zoe. Pilit minumukhaan ni Harry ang sombrero na nakalapag sa lamesa. Parang may natatandaan si Harry kung kanino ang sombrero na nakalapag sa lamesa. Malalaman kaya ni Harry na kay Doc Carlos ang sombrero na naiwan sa lamesa nitong si Zoe? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!